Nilamon ng apoy ang isang bahay sa Batac, Ilocos Norte. Sa laki ng apoy, tumulong na ang mga kapitbahay sa pag-apula. Mahigit isang oras ang inabot bago tuluyang napatay ang sunog. Isang lalaki ang nasugatan ng tangkaing magsalba ng mga gamit. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng bahay. Iniimbestigahan pa ang sanhi nito at ang halaga ng pinsala. Pwede na uling payagang magmay-ari ng ilang matataas na kalibre ng baril ang mga sibilyan ayon sa PNP. Pangamba naman ng isang grupo, baka mauwi yan sa pagdami ng insidente ng pamamaril, gaya ng nangyayari sa ibang bansa. May report si Chino Gaston. Ang problema ng Amerika sa sunod-sunod na pamamaril, pinangangambahan ng isang grupo na maging problema rin sa Pilipinas. Yan ay kapag muling pinayagan ang mga sibilyan na bumili at magmay-ari ng mga semi-automatic high-powered firearms gaya ng 7.62 at 5.56 caliber rifles. Nakikita ang result ng ganong policy sa Amerika sa mga shooting na nangyayari sa kanila. Kung yung ganong culture ay dadalhin natin dito sa Pilipinas, ganong problema din ang haharapin natin. Sabi ng PNP, alinsunod ito sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na sinuspinde ng Administrasyong Duterte noong 2018 dahil sa pangambang magagamit ito ng mga terorista at mga kalaban ng gobyerno gaya ng nangyari sa Marawi Siege. Nitong February 27, isinumite ng PNP ang bagong amended IRR ng batas sa UP Law Center na magkakabisa 15 araw mula publication. This is a regulated law, so kung meron po tayong makikita later on na may pang-aabuso at may makikita po natin na itong amendment po ay aabusuhin, then we will enforce strictly what is written in the amendment rules. Para sa ilang gun retailers at owners, napapanahon na para payagan uli ang mga sibilyan na bumili ng high-powered rifles. Di lang daw ito pandepensa sa sarili, kundi pandepensa sa bansa. Lalong-lalo na sa nangyayari ngayon, di ba, with China and all of other possible enemies will come in. Tayong mga may license to own and possess, nakukuha neto, syempre pag nagkaroon ng gera na ayaw sana natin, meron tayong mga armas na maidadagdag magagamit para depensahan ng ating bansa. Pero sabi ng Gunless Society of the Philippines, hindi IRR ang dapat amyendahan, kundi ang mismong batas. Mungkahi nila, limitahan lang sa 2 ang mga baril sa bawat sibilyan, huwag payagan ng mga sibilyan na ilabas ang baril sa bahay at ipagbawal ang pag-aarmas ng mga bodyguard ng mga politiko. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakasuhan ng Department of Justice si Pastor Apollo Kibuloy kaugnay ng mga pang-aabuso umano sa ilang membro ng Kingdom of Jesus Christ. May report si Salima Refran. Ito ang panawagan ng mga taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na nagsagawa ng prayer rally sa Maynila. Bukas, nakatakdang ituloy ng Senado ang pagdinig ukol sa umano'y pang-aabuso ni Kibuloy sa kanilang mga miyembro. Giit nila, itigil na ng Senado ang pagdinig at panggigipit raw sa kanilang pinuno. He is assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang. Pinagbibitiw rin nila si Senator Risa Ontiveros na nangunguna sa pagdinig. Sa ngayon, wala pang pasabi kung dadalo si Kibuloy bukas. Sakaling hindi, if he does not appear tomorrow, isa-cite ko sila in contempt at ipaaresto. pero hindi na lang Senado ang kailangang harapin ni Kibuloy. Binaligtad ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang desisyon ng City Prosecutor of Davao na nagbabasura sa reklamong rape na inihain ng isang menor de edad laban kay Kibuloy noong 2011. Isasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Kakasuhan si Kibuloy ng patong-patong na kaso ng sexual abuse at qualified human trafficking. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Ang affidavit mismo ng biktima ang tumatayo doon sa lahat naman naging tanong sa kanya. Naglabas na rin ng DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Kibuloy. Maghahain rin ng Precautionary Hold Departure Order ang DOJ para hindi makaalis ng bansa si Kibuloy.
Hihilingin din ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso. Magtatalaga ng Special Panel of Prosecutors para sa pag-usig nito. May problema sa Davao. Mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong binabangga at mababangga at tatamaan. This is a welcome first step towards heeding the victim survivors' cry for justice, peace, and healing. Sanima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aminado ang Philippine Coast Guard na walang paraan para malaman kung nakapagsagawa ng research ang mga barko ng China na dumaan malapit sa Philippine Rise. Sa satellite monitoring ng isang American maritime expert, nakitang dalawang survey ship na nakatambay malapit sa Philippine Rise. Ang Philippine Rise ay isang underwater plateau na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pinaniniwala ang mayaman ito sa langis, gas at marine resources. Nag-deploy na ang PCG ng mga barko para mag-monitor sa Philippine Rise. Base sa UNCLOS, pwedeng makidaan ng isang barko sa EEZ ng ibang bansa, pero kailangan ng pahintulot kung magsasagawa ng research. Nakalabas na kahapon ng EEZ ang mga barko na galing Guangzhou, China, base sa monitoring ng Philippine Navy. Wala naman daw problema sa National Security Council kung innocent passage lang ang ginawa ng mga barko. Pero depende sa kalalabasan ng investigasyon ng Navy at Coast Guard, pwede raw humantong ang insidente sa isa na namang diplomatic protest laban sa China. Wala pang pahayag ang China tungkol dito. Pinugutan ng isang ginang sa Goa, Camarines Sur. Suspect ang kanyang bayaw. Ayon sa investigasyon, matagal nang may hindi pagkakaintindihan ng biktima at suspect dahil sa away sa lupa. Sumuko ang suspect na aminado sa krimen. Nagawa raw niya ito dahil 2 beses na nitong pinutulan ng supply ng tubig ang kanilang fish pond. Sinampahan na siya ng kasong murder. Nakipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa pamilya ng biktima pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ng multi-awarded actress na si Jacqueline Jose. Kinumpirma naman ng anak niyang si Andy Eigenman ang dahilan ng pagpanaw ng batikang aktres. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gok, better known as Jacqueline Jose. At the age of 60, on the morning of March 2nd, 2024, due to a myocardial infarction or a heart attack. Her life itself was her greatest obra maestra. Nagpasalamat din si Andy sa mga nakikiramay at nagmamahal sa kanyang ina. Hinihiling niyang bigyan muna sila ng privacy sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Inalala rin ng mga nakatrabaho ni Jacqueline ang kanyang makulay na karera sa showbiz. Kasama riyan ang paggawa niya ng kasaysayan bilang tanging aktres mula sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia na nanalong Best Actress sa Cannes Film Festival sa France. Ilan naman sa mga tumatak na karakter ng binansagang Queen of Underacting ang kanyang pagganap sa mga pelikulang White Slavery, Flor Contemplacion at Patay na si Jesus. Nakatakdang i-cremate ang labi ng premyadong aktres ngayong gabi. Nagkaenkwentro ang 81st Infantry Battalion ng Philippine Army at ang mga miyembro umano ng New People's Army sa boundary ng Camarines Sur at Quezon Province. Magbabanatan mo. Dinig ang putok ng mga baril at pagsabog ng mga bomba sa bulubunduking bahagi ng bayan ng Del Gallego sa Camp Sur at bayan ng Tagkawayan sa Quezon. Tumagal ng 4 na oras ang bakbakan na nagsimula dakong alas 4 ng umaga. Inaalam pa ng military kung may nasaktan o nasawi sa enkwentro. Kinilala sa kauna-unahang Perpetualities Choice Awards ng University of Perpetual Health System Laguna ang ilang kapuso personalities at programs. 24 oras ang nagwagi bilang Best News Program,
Best Public Affairs Program naman ang Kapuso Mo, Jessica Soho, habang Best Documentary Program ang Eyewitness. Best Game Show ang Family Feud at Best TV Program ang Pepito Manaloto. 2 Kapuso personalities naman ang pinarangalan. Si Jessica Soho ang Best Female News Personality and of course, sino pa ba naman? Ang Best Male News Personality ang aking co-anchor na si Atom Aralio. Congrats, ha? Kahit nasa military, may special treat for Army si V ng BTS. Nagpaka-fangirl naman si Lisa ng Blackpink kay Taylor Swift sa The Eras Tour sa Singapore. May report si Aubrey Carampel. Blackpink Lisa is a certified Swiftie. Nagpunta si Lisa sa second night ng The Eras Tour sa Singapore, kung saan nabigyan siya ng chance para maka-close encounter ang American pop star backstage. More than 5 million na ang hearts and reacts niyan sa Instagram. Present din sa concert ang SHINee member at K-drama actor na si Choi Min-ho. Nagdulot pa ng K-League sa fans ang pagtawag niya ng Nuna o ate kay Taylor. Nasa Singapore si Minho para sa concert ng kanilang grupo. Nagpakita rin doon ng suporta si Lisa. Ibinahagi rin ng proud Swiftie na si David Licauco ang kanyang The Eras Tour experience sa Sydney, Australia. Masaya raw siya sa experience pati na sa pag-meet ng iba pang Swifties. Actually, ang daming mga friends ko na guys na nag-message sa akin saying na, wow, fun ka, parang, uy, parang fan ka ba talaga? I mean, bakit ka fan ni Taylor Swift? Kasi siguro for them, parang very pambabae talaga yung mga songs ni Taylor Swift. Pero ako kasi, mahilig ako sa mga ganong kanta. Yung mga we're never, ever, ever. Ngayong balik Pinas na, mas inspired daw si David na magtrabaho. In his singer era na rin siya nang bisitahin namin sa kanyang rehearsals para sa Sparkle Goes to Canada concert tour. Makakasama ni David sina Barbie Forteza, Julian San Jose and Raver Cruz, at Ruru Madrid and Bianca Umali. Mark your calendars, Army! Dahil sa March 15, magiging available na ang bagong digital single ni V ng BTS na Friends. Sa announcement sa Weverse, isa itong English love song na pop soul R&B genre. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News.